Ito ay po sa isang page sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Lalaki na scam sa online marketplace, 10,000 pesos na tangay. Dumulog sa Kalibo Municipal Police Station ng isang 20 anyos na lalaki matapos na maskam umano sa isang online marketplace ngayong Merkules. Ayon sa 20 anyos na lalaki, Enero 14 nung mag-inquire ito sa nagngangalang Clinton J. Aquino tungkol sa camera na ibinibenta online. Na magkasundo sa transaksyon, kaagad naman itong nagpadala ng 10,000 pesos sa pamamagitan ng digital money transfer. Pagkatapos na ito'y mabayaran, nagpadala ang scammer ng peking larawan na umano'y patunay na ipinadala na ang nasabing camera. Subalit noong Enero 19, napansin nitong naka-unsend na ang ilang mensahe at hindi na rin makontak ang online seller. Dahil sa pangyayari, minabuti na lang nitong iparecord ang nasabing insidente sa Kalibo Municipal Police Station at inirefer naman sa Anti-Cybercrime Unit via Arben Rompe. So, yun. Binasa ko muna yung article guys kasi related siya sa magiging topic. Kasi usually yung topic ko is about GCash. So, nabanggit dito sa article na nagbayad yung buyer through digital money transfer. So, ibig sabihin, maaaring bank transfer or e-wallet transfer like Palawan Pay, GCash, or Paymaya. So, kung sakaling GCash yung ginamit niyang mode of payment at nag-avail siya ng GCash protection, maaaring pwede niya pang maklaim yung 10,000 pesos via insurance claim. Kung mapapansin ninyo, every time na magsasend kayo ng pera sa GCash ninyo papunta sa ibang GCash at yung amount is more than 1,000 pesos, automatic na nadadagdagan ng 30 pesos yung amount. Kasi automatic nagsiswitch on yung GCash protection. So once ma-avail mo yung GCash protection, isang beses mo lang naman siyang babayaran. So, ibig sabihin, yung 30 pesos mo, protektado ka na for 30 days. Ano nga bang benefits ng GCash protection? So, sabi ko nga, kung sakaling GCash yung ginamit niya and then kumuha siya ng GCash protection, maaari siyang makapag-file ng claim sa kanyang insurance. At saka guys, papaliwanag ko lang, yung GCash protection, hindi yung perang ibibigay sa'yo or ibabalik sa'yo, hindi yun manggagaling doon sa perang sinend mo. Kumbaga, yung sinend mong pera is mapupunta na talaga doon sa binayaran mo or sa GCash na pinagsendan mo. Yung refund is manggagaling mismo sa kay Chubb. Si Chubb yung insurance partner ni GCash na namamahala ng GCash protection. So, kung sakaling magpa-file ka ng claim, kasi kung may GCash protection ka, hindi ibig sabihin na pwede kang mag-claim agad-agad. Or kung namali ka ng send, kung kung gusto mong bawiin yung sined mong money, hindi ganun yun. Hindi siya mag-work na ganun. Magiging invalid yung claim. Kasi kung yung GCash protection, nagagamit lang siya if na-scam ka online. Kagaya nung nangyari doon sa article na binasa ko. So, pwede kang mag-file ng insurance claim kasi pwede niyang i-screenshot yung conversation as evidence na magsusupport doon sa i-claim niyang insurance. And then, kailangan niyang humingi ng incident report galing mismo sa police station kung saan siya nag-report na na-scam siya. So, pwede siyang humingi ng kopya ng incident report. And then, yun yung ipapasa niya mismo kay GCash na ipapasa naman ni GCash kay Chubb para makapag-claim siya ng insurance. And then yung kung valid yung claim niya is mapapasok agad dun sa account niya mismo, sa GCash account niya, yung refund na binayad niya.
Pero si GCash Protection guys, ang covered lang ng insurance is maximum of 15,000 pesos. So ibig sabihin kapag na-scam ka more than 15,000 pesos, ang ibabalik lang ni Chubb sa'yo is 15,000 pesos maximum. So kung less than 15,000, good job kasi babalik niya ng buo yun. Pero kung more than 15,000, ang makiklaim mo lang is 15,000 pesos. So sabi ko nga, pag magki-claim ka ng insurance, kailangan meron kang screenshot ng convo na na-scam ka or kung saan ka na-scam, and then yung incident report galing mismo sa police station at yun ang ipapasa mo kay GCash para makapag-claim ka ng insurance. Hindi kasali doon yung namali ka ng send, yung gusto mo lang bawiin yung pera mo sa GCash account na pinagsendan mo, hindi ganun mag-work si GCash Protection. Kaya nga sa mga nagka-cash in, cash out, pag sa mga customer ko kasi sabi ko nga, one of my source of income is cash in and cash out. So sa mga nagse-send ng pera, sinasabi ko na i-switch off na lang yung GCash Protection kasi hindi naman niya magagamit yon. Sayang lang yung 30 pesos. Mababawas pa dun sa charge ng GCash sa cash out. So magagamit niya pa yung 30 pesos. Pero yung good thing naman guys, kapag meron kang GCash Protection nga at ma-scam ka online, may chance ka pang mabawi yung fund or mabalik sa'yo yung amount na binayad mo. So yun guys. So yun yung benefits ng GCash Protection. So salamat sa panonood. At kung sakaling meron kayong tanong about GCash, pwede nyo i-comment sa baba. And don't forget to follow my YouTube channel. So, subscribe in my YouTube channel and follow my page. Yun pala yun. So, thank you and ingat palagi. Bye-bye.